Stories. Love Stories. May mga taong mapanamantala at meron din namang handang tumulong sa iyo hanggang sa kanilang huling hininga. Sila yung mga tao na masasabi mong mahal ka talaga at sa bawat pagtulong nila ay wala silang hinihinging kapalit. Ikaw kabarangay, meron ka na bang nagmalasakit sa iyo? Dear Papa Dudut, kung meron mang tao na pasasalamatan ko ng husto hanggang sa kamatayan ko, yun ay walang iba kundi ang aking pinakamamahal na lola. Sa lahat kasi ng tao sa mundo ay siya ang nagpakita at nagparamdam sa akin ng pagmamahal. Kung hindi niya yon pinaramdam sa akin ay masasabi ko na baka naligaw na ako sa paglalakbay ko sa buhay na ito. Kaya naman malaki talaga ang utang na loob ko sa kanya, Papa Dudut. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kwento namin ng lola ko, ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gabriel. 32 years old at isang virtual assistant. Lumaki at pinanganak sa Pangasinan. Kasama ko sa tinitirhan naming maliit na barong-barong noong araw ang mga magulang ko at ang aking lola na nanay ng aking ina. Wala akong kapatid, solong anak lamang ako. Ang tatay ko ay nagtatrabaho bilang tricycle driver at ang nanay naman ay tumatao sa isang sanglaan sa bayan. Bali lola ko na halos ang nagpalaki sa akin. Dahil madalas abala ang mga magulang ko sa pagtatrabaho. Kaya nga hindi kataka-taka na makilola ako. Tapos nung tumungtong na ako sa edad na 18 anyos, ay iniwang kami ng nanay matapos niyang sumama sa ibang lalaki. Dahil sa nangyari, sobrang galit na galit ang tatay ko, Papa Dudut. Tay, tama na po! Huwag na po kayo magwala! At anong pakialam mo? Pati ba naman pagwawala ako bawal sa pamamahay na to? Hindi naman po sa ganun, pero Hindi raw ganun pero ganun na rin tinutubok mo. Hirap sa'yo, masyado kang pakialamero. inaawat ko lang naman po kayo eh. Marami na po kayong nababasag na pinggan. Ilang piraso na lang po yung meron tayo tapos inuubos nyo pa. Saan ka naman nakakita na nagwawala ng wala masisirang gamit? Kahit kailan napakabugok mo talaga. Kailan ba gagamitin ang utak mo, ha? Ano ba nangyayari rito? Bakit napakakalat dito sa bahay natin? Si tatay po kasi nagwawala eh. Ang dami niya nang nabasag ng mga pinggan. Hala, oo nga! Santisima ka namang tao ka! Nay, huwag na po kayong makialam dito, ha? Pabayaan nyo na lang ako kasi durog na durog ang puso ko ngayon dahil sa ginawa ng anak nyo sa akin. Ano bang ginawa sa'yo ng anak ko, Aber? Nagtatanong pa talaga kayo? Aba malamang! Hindi ko nga alam kaya sabihin mo na para malaman ko. Tama po si Lola, Tay. Hindi po namin alam kung anong ginawa ni nanay sa inyo. Iniwan na tayo ng nanay mo. Pinagpalit niya na tayo doon sa kalbo na security guard na kasama niya sa trabaho. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Magsisinungaling pa ba ako sa lagay na to? Kung ayaw niyo maniwala, titignan niyo yung damit ng asawa ko. Wala na dyan. Inimpakan niya na kagabi pa. Nung kasarapan ng tulog natin. Tapos ngayon pinunta ko sila doon sa saklaan. Sabi sa akin, hindi pa rin pumapasok yung dalawang yon. Ano ibig sabihin nun? Malamang magkasama sila. Huminahong ka lang pwede. Wala magandang may dudulot yung pagwawala mo eh. Apo, silipin mo nga yung mga damit ng nanay mo sa damitan niya. Sige po, La. Huminahong ka lang. Paano ko hihinahon iniwan na nga ako ng asawa ko? Lola, wala na nga po yung mga damit ni nanay sa damitan niya. Oh, kita nyo na? Iniwan na tayo ng asawa ko para sumama doon sa kalbong yon. Mahabaging langit. Ano bang naisip ng nanay mo at ginawa niya yung bagay na yan? Tay, tama na po! Ka na nga! Huwag na po kayo magwala! Anong wag magwala? Karapatan ko magwala!
Kung ayaw mo na binabasag ko yung pinggan dito, di mukha mo na lang babasagin ko. Tutal, kamukha mo naman yung nanay mong malandi. Halika rito! Tay, teka, wag po! Ano wag po? Halika rito para malaman mong hinahanap mong pakilamero ka! Pamusaktan ang apo ko! Maawa ka sa kanya! Papa Dudut, hindi sa pinagtatanggol ko ang nanay ko pero meron na rin kasing history ng pambababae ang tatay ko. Hindi kagaya ni nanay, nakatrabaho niya ang kinalantari niya. Si tatay naman ay pasahero niyang babae. Nagkahulihan at nagkaaminan na sila noon ni nanay pero mali ako nang akalain kong pinatawad na siya ng nanay ko. At ang malala pa ay nagiganti pala ito sa kanya kaya naman galit na galit si tatay. Bukod kasi sa pangangaliwa ni nanay at pag-iwan sa aming pamilya ay apak na apak din ang ego ng tatay ko. Simula nang iwanan kami ni nanay ay naging mainitin na ang ulo ng tatay ko. Kaunting kibot ay nagagalit siya. At ako ang madalas niyang pagbuntunan ng init ng ulo niya. Katwiran niya ay kamukha ko raw ang nanay ko at naiirita siya sa akin. Tama ba yun? Kahit saang anggulo tingnan at ituwid ay maling-mali pa rin na sa akin niya ibaling ang galit niya. Hindi ko naman kontrolado ang pag-iisip ng nanay ko at mas lalo na hindi ko ginusto. Ang resulta ng ginawa nitong panlalalaki, buti na lamang at laging to the rescue, ang lola ko. Oh, apo, napano ka? Bakit ka umiiyak? Ha? Hindi po ako umiiyak, Lola. Ano lang po to? Napuwing lang po ako. Sa akin ka pa talaga magsisinungaling. Ako na halos ang nagpalaki sa'yo. Ibig sabihin, kabisado ko yung pagtawa at pag-iyak mo. Alam na alam ko yan, kaya sabihin mo na sa akin yung totoo. Bakit ka umiiyak? Ay, sandali. Huhulaan ko. Tatay mo na naman ang dahilan, ano? Opo, At ano na namang ginawa sa'yo ng magaling na yon? pinagsalitaan niya po ako ng hindi maganda eh. Tapos binatukan niya ako. Parang harang daw po kasi ako sa daanan niya. Sa lakas po nung pagkakabatok niya sa akin, nawalan po ako ng balanse. Natumba po ako. Sabay pinagtawanan niya pa po ako nung tumumba ako sa sahig. Sabi niya lalampa-lampa raw po ako. Nasaktan po ako pero pinigil ko po yung luha ko na tumulo. Ayoko po kasing makita niya na umiiyak ako sa harapan niya. Kasi siguradong sasabihan niya ako na bakla. Walang masama sa pagiging bakla. At natural na umiyak ka kasi nasaktan ka. Sumusobra na talaga yung tatay mo. Ano bang tingin niya sa'yo? Punching bag? Na pwede niyang suntok-suntokin? Batukan at sipain kung kailan niya gustuhin? Abuso na ang tawag doon. Namimisikal na siya, hindi naman tama yon. Hindi ko nga rin po maintindihan si tatay kung bakit siya galit na galit sa akin eh. Hindi ko naman po kasalanan na iniwan tayo ni nanay, di ba? Oo naman. Hindi mo kasalanan. Ay, tungkol sa bagay na yan, Apo. Ang totoo, nahihiya ako sa iyo eh. Hiyang-hiya ako sa ginawa ng anak ko sa inyo. Lalo na sa iyo. Kasi ikaw yung lubos na apektado. Tapos ngayon, ikaw din ang pinagdidiskitahan ng tatay mo. Galit po ako kay nanay kasi iniwan niya tayo. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako kay tatay. Alam naman niya na hindi talaga kami close ni tatay kahit noon pa eh. Pero iniwan pa rin niya ako. Galit din po ako kay tatay kasi wala naman akong kasalanan sa nangyari pero sa akin niya sinisisi lahat. Galit po ako sa mga magulang ko la. Napaka makasarili nila. Hindi na nila naisip kung ano yung mararamdaman ko.
Hindi kita pipigilan kung yan ang nararamdaman mo. Kasi may karapatan ka naman talagang maramdaman yan. Malaki ang pagkakasala at pagkukulang sa iyo ng mga magulang mo, Apo. Lalong-lalo na ang nanay mo. Alam mo, nung nandito pa yan, palagi ko yung kinakausap at pinagsasabihan na magpakananay naman siya sa iyo. Nandun na tayo sa mahal kita bilang apo ko, syempre, pero hindi ibig sabihin nun ay ipapasa na niya sa akin ang responsibilidad ng pagpapalaki sa'yo. Siya pa rin ang nanay mo, kaya dapat lang na iparamdam niya sa'yo na mahal ka niya. Pero hindi na nga niya na iparamdam sa'yo, ay nagawa ka pa niyang iwanan para lang sumama sa ibang lalaki. Pero la, hindi na rin naman po natin kontrolado yung pag-iisip ni nanay, di ba? Para sa akin, hindi kayo nagkulang sa pagpapaalala sa kanya. Hindi kayo nagkulang na magsabi na magpakananay siya sa akin. Kaso talagang matigas yung ulo niya eh. Nagkataon pa na maling lalaki yung minahal niya. Bakit kasi si tatay pa yung napangasawa niya eh? Opo, nandun na tayo na masakit yung ginawa niya na pag-iwan sa atin para sumama sa ibang lalaki. Pero may bahagi po sa puso ko na umaasa na sana masaya pa rin si nanay. Na sana mahalin siya ng lalaking sinamahan niya. Tratuhin siya ng mabuti. Huwag siyang pagsalitaan ng hindi maganda. Kasi yung mga yun hindi nagawa ni tatay sa kanya eh. Kahit kailan talaga napakabait mo, Apo. Mantakin mong ganyan pa yung hinihiling mo sa nanay mo matapos kanyang saktan. Pero Lola, kahit may bahagi sa puso ko na umaasa na sana maayos si nanay ngayon, galit pa rin po ako sa kanya. Sa kanilang dalawa ni tatay. Hindi ko nga po alam kung mapapatawad ko pa sila eh. Buti na lang kahit ganun po yung mga magulang ko, nandiyan kayo Lola. Hindi niyo po ako pinabayaan. Inalagaan niyo po ako. Hanggang ngayon, inaalagaan niyo pa rin ako. Oo naman. Siyempre, mahal kita eh. Pero hindi ako makapapayag na palagi kang pagdiskitahan ng tatay mo. Kakausapin ko yung lalaking yon. Papadudot, nasabi ko na lang tuloy sa aking sarili na kung wala ang lola ko para umalo sa akin ang mga panahong yon ay matagal na akong nasiraan ng ulo. Ang hirap lang kasing patuloy na intindihin ang pinanggagalingan ng tatay at nanay ko, lalo na at hindi naman sila ang lubhang apektado ng sitwasyon. Ako naman na anak nilang hustong nahihirapan dahil sa bunga ng mga desisyon nila sa buhay. Kaya nga sa edad kong yon ay unti-unting nabuo sa puso ko ang magkahalong galit at tampo para sa aking mga magulang. Para po sa akin ay napakamakasarili nila at sobrang unfair. Buti na lamang at nasa tabi ko ang lola ko na kahit no read and no write ay handang magsakripisyo para sa akin. Papadudot, simula kasi noong nanlalaki ang nanay ko ay inubos na ni tatay ang pera at kinikita niya mula sa pamamasada sa kanyang pambababae. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bihira na lang magambag si tatay sa bahay para sa pagkain namin at pambayad ng bills. Nakikikabit na lamang kami ng kuryente sa kapitbahay namin, kaya nung wala na kaming maiabot na pera bilang pambayad, ay pinutulan nila kami. Wala na rin kaming nagawa dahil nga walang-wala rin kami ng panahong yon. Kaya upang magkaroon ng ilaw sa aming munting tahanan, ay gumamit na lamang kami ng gasera. Ang ilaw na nagmumula sa gaserang yon ang nagsilbi naming liwanag sa aming bahay tuwing sumasapit ang gabi. Sa liwanag din ito ako nag-aaral at nagsusulat ng aking mga takdang aralin. Kahit na mahirap ang buhay, noong araw ay ginapang ako ng lola ko sa aking pag-aaral. Kaya po ako nakapagtapos ng high school. At bagaman 20 anyos na ako noon, late na sa karaniwang edad ng mga graduate na dapat sa high school, ay proud pa rin ako sa aking sarili dahil napasa ko
ang pag-aaral na ito. At si Lola naman ay naging masaya sa pagtatapos kong yon. Nax! Sino mag-aakala na makakatapos ka sa high school? Akala ko habang buhay ka na dun eh. Talo ka pa ng mga anak na mga katoda ko. Mas bata pa sa'yo yung mga yon. 2 taon lang naman po yung tanda ko sa kanila. Di naman po masyado nagkakala yung agwat ng mga edad namin. Kahit na. Saka saan ka naman nakakita ng 20 anyos na pero nasa high school pa rin? Ikaw pa lang yung nakita ko ng ganon. Alam naman po natin kung bakit ako late natapos sa high school, di ba? Pahinto-hinto po ako sa pag-aaral. Kasi hindi naman importante sa inyo na makapagtapos ako eh. Aba, ba't bigla mo naman ako sinisisi dyan? Hindi ko po kayo sinisisi. Sinasabi ko lang po yung totoo. Totoo naman na hindi nyo sinusuportahan yung pag-aaral ko eh. Kasi busy kayo sa pambababae nyo. Mas ginagastusan nyo pa yung mga babae nyo kaysa sa akin na anak nyo. Oy, bakit? Mapapaligay mo ba ako katulad ng ginagawa nilang pagpapaligay sa akin? Talaga ba? Itatanong nyo yan sa anak nyo? Ayun na nga. Anak kita, kaya ano pa bang dapat kong asahan sa'yo? Yung mga babaeng yon, na ibibigay nila yung kaligayahan na hindi magawang ibigay ng magaling mong nanay kasi sumama siya sa ibang lalaki. Pero hindi pa rin po tama na mambabae kayo. Lalo na may anak kayong dapat sinusuportahan. Imbis na sa iba nyo binabaling yung atensyon nyo, pati na yung pera nyo, dapat sa pamilya na lang po natin ni Lola. Huwag mo nga akong diktahan kung paano ko gustong gastusin yung pera ko. Akin naman yon. Pinaghirapan ko yon at ni katiting wala kang ambag doon. Saka, kailan ka ba natutong manumbat? Yan ba natutuwa mo sa eskwelahan? Yung sagot-sagutin ng magulang mo? Kasi kung oo, aba, ipakausap mo sa akin yung teacher mo para matalakan ko at masabi na wala ka namang natutuhang tama. Kayo nga eh. Naturingang nakapag-aral din nung araw pero mukhang wala rin kayong natutunang mabuting asal sa eskwelahan. Aba, ang kapal ng mukha mo sabihin sa akin yan. Bakit? Porke nakapagtapos ka na ng high school kaya mo na sarili mo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, anak lang kita. At wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Saka, wala ka pang may pagmamalaki. Saka mo na lang ako talakan ng ganyan pag marunong ka na kumita ng sarili mong pera. Teka, kailan mo pala balak magtrabaho ha? Hindi ko pa po naiisip yan. Naasikaso ko pa po yung requirements ko para makapag-aral ako sa kolehiyo. At plano mo pa talaga magkolehiyo? Sige, sino magpapaaral sa'yo ha? Bakit? Hindi niyo ako pag-aaralin? Ano bang nasingot mo tinatanong mo ako ng ganyan? Siyempre, hindi ang sagot ko dyan. Matik na yon. Pero, responsibilidad niyo po yun bilang tatay ko. Ano naman? Anong ano naman? Anong klaseng sagot yan? Responsibilidad niyo na pag-aralin ako, tay. Matagal ko nang tinalikuran yung responsibilidad na yun sa'yo. Kaya huwag mo na akong asahan pagdating sa bagay na yan. Tsaka, hindi ko pa ba nadala nung nasa high school ka pa lang? Mas madalas pa ako magbuisit sa pagbumukha mo kaysa matuwa sa'yo para maisip na bigyan ka ng pambaho sa eskwelahan, hindi ba? Kaya ewan ko ba naman sa'yo kung ano nang pumasok dyan sa utak mo. Ito, payo lang ha. Siyempre bilang tatay mo, imbis na pangarapin mo mag-aral sa kolehiyo, bakit hindi ka nalang magtrabaho? Mas magkakaroon ka pa ng pakinabang pag ginawa mo yung bagay na yun. Baka nga mas matuwa pa ako sa'yo. Ayaw mo ba nun? Papadudot, akala ko ay masaya ang tatay ko sa pag-graduate ko kasi narinig ko naman siya na binibida ako sa mga kainuman at mga kasamahan niya sa toda. Pero nagkamali ako kasi hanggang doon lang pala yon. Puro lang salita, kulang sa gawa. At kaya niya pala ako binibida. Kasi sa wakas ay makakatulong na ako sa pamilya namin. Plano na niya kasi na iasa sa akin ang pagtataguyod sa kanya kasi nga ay binabalak na niya na huminto sa pamamasada. Normal lang naman siguro na sumama ang loob ko bilang isang anak, hindi ba? Kasi kung tutuusin, wala naman talaga siyang inambag para mairaos ko ang pag-aaral ko sa high school. Ang lahat ng pagsasakripisyo ay literal na pinasan ng lola ko. Kaya kung may dapat man akong pasalamatan ng husto, ay siya lamang. Wala nang iba. Mali lang talaga ako ng akala na nagbago na ang tatay ko.
Kaya nga para lang makapag-college ay nag-working student ako. Bale, nagsimula akong magtrabaho sa tindahan na gumagawa at nagtitinda ng burger at iba pang mga inumin na pampalamig noong summer para makaipon ako ng pera, pampa-enroll at pambili ng uniform. Kaya lang isang umaga ay bigla na lamang akong nagising. Nawala na yung pera na pinag-ipunan ko dahil kinuha ng magaling kong ama, Papa Dudut. Tay, ibalik niyo na yung pera ko! Ano ba pinagsasabi mo? Anong pera? Inipon ko yun tapos kinuha niyo lang, gagastusin niyo lang! Huwag po kayo magsinungaling, nakita ko po kayo na may nahalungkat sa damitan ko kagabi. Hindi ko lang kayo kinausap kasi antok na ako nun. Kung alam ko lang na ninanakaw niyo na pala yung pera ko nun, sana pinigilan ko kayo! Kasalanan mo naman pala eh. Masyado ka makupad. Paanong kasalanan ko? Antok na ako nun. Pagod na pagod ako galing sa trabaho. Tapos pag nanakawan niyo pa ako, pinaghirapan kong ipunin yun eh. Pwede ba? Tigilan mo na nga yung kapaulit-ulit na ninakawan kita. Kung makapagsalita ka dyan, akala mo naman malaking halagay kinuha ko sa'yo. Eh magkano lang naman yon? Binilang ko. Wala pa nga yata 5,000. Pero sa akin, malaking halaga yun, Tay. Para yun sa pag-aaral ko eh. Pambili ko yun ng uniform at iba pang mga gamit. Marami akong paggagamitan ng pera. Yan tayo eh. Di ba sinabihan na kita na imbis na tumuloy ka dyan sa pagkakolehiyo mo, eh magtrabaho ka na lang? Ginagawa ko naman po ah. Di ba nagtatrabaho nga ako? Nagtrabaho ka nga pero para pa rin dyan sa peste pag-aaral mo. Hindi ko tuloy alam kung bobo ka o ano eh. Kasi hindi ka nakakaintindi. Uulitin ko ha. Makinig ka mabuti. Sabi ko magtrabaho ka para sa pamilya natin. At kalimutan mo na yung pag-aaral mo. Wala ka naman patutunguhan dyan eh. Mag-aaksaya ka lang ng ilang taon. Hindi po pag-aaksaya ng panahon yung pag-aaral. Paano nyo nasasabi yan? Eh hindi nga kayo nakatungtong ng kolehiyo eh. Desisyon ko na hindi magkolehiyo kasi mahirap ang buhay namin nung araw. Mas pinili ko na lang magtrabaho para mabuhay kaysa magpakamatay sa pag-aaral na yan. Pag nakapagtapos ako, magtatrabaho pa rin naman ako eh. Kaya inunahan ko na lang. Saka, hindi ka talaga nakakaintindi no? Pinagtatrabaho na kita para kumita ka ng pera. Kasi nga mahirap yung buhay natin. Pero napakatigas ang bumbunan mong bata ka. Mas gusto mo pa mag-aral kaysa magkaroon ka ng silbi sa buhay. Bakit hanggang labasan naririnig ko ang boses niyo magtatay? Ano ba nangyayari dito? Ito kasing apo nyo, sinasagot-sagot ako. Akala mo kung sino? Para bang hindi natuto ng mabuting asal sa eskwelahan? Tama bang lumabas sa magulang? Ano, sige nga! Totoo ba yung sinabi ng tatay mo, Gabriel? Sinasagot-sagot mo raw siya? Paano hindi ko po siya sasagutin, La? Ninakaw niya po yung pera na inipon ko. Pambili ko yun ng uniforme ko. Gagamitin ko yung pangkolehiyo ko eh. Eh talaga naman. Naiinis na talaga ako sa kapaulit-ulit mong ninakawan kita ha? Totoo naman, Taya. Bakit? Ano bang gusto niyong sabihin ko? Totoo ba yan? Nagawa mo nakawan ng anak mo? Hindi naman ninakaw. Sobra naman kayo sa akin. Kinuha niyo yung pera ko. Hindi naman yun sa inyo. Hindi ba pag nanakaw yun? Plano ko lang naman hiramin yun. Ibabalik ko rin sa'yo. Alam mo naman na hindi ako nakakapamasada, hindi ba? Wala akong sariling pera kaya pahiramin mo ako. Pero mali pa rin ang pangunahan mong anak mo pagdating sa pera niya. Hindi tama na kunin mo sa kanya nang walang paalam. Dahil lang wala kang sariling pera o kahit na kailangan mo pa. Tsaka hindi ka ba nakikinig sa anak mo? May mahalagang paggagamitan ng anak mo nun. Kayo hindi nakikinig sa akin. Sinabi ko nang hihiramin ko lang yung pera, ibabalik ko rin. Ano gusto nyo? Gumawa ako ng masama sa ibang tao para lang magkapera? Ang hirap sa inyo, hindi kayo marunong umintindi. Saka, hindi hamak na mas mahalaga naman yung paggagamit ako sa perang ito. Papa Dudut, umabot na talaga sa sukdulan ng galit ko sa tatay ko ng panahong yon. Dahil sa ginawa niyang pagnanakaw sa akin ay parabang naubos na rin ang katiting na respeto ko sa kanya bilang isang ama. Kaya nga hindi niyo ako masisisi kung nagalit talaga ako sa kanya ng husto at napagsalitaan ko siya ng hindi maganda. Kung hindi pa dumating si Lola para umawat, ay baka nagkasakitan pa kami ng husto ng tatay ko. Ngunit sa kabila ng mga sinabi kong hinaing,
at sama ng loob sa kanya ay wala pa ring bakas ng pagsisisi ang tatay ko. Ni hindi nga siya natinag at mas nanaig sa kanya ang pambabastos ko bilang anak niya. Hindi niya naisip ang bigat ng kasalanan niya sa akin, lalo na at kailangan ko ang pera na ninakaw niya sa akin. Hindi ko lubos akalain na sa dami ng tao sa mundo ay siya pa talaga ang tatay ko na gagawa ng masama sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko talaga ay wala ng pag-asa na makapag-college ako ng taong yon. In fact, tinanggap ko na lamang na hindi na ako makakapag-enroll at makakabili ng uniforme at mga gamit dahil sa kagagawan ng tatay ko. Plinano ko na lamang na magtrabaho noon at mag-ipon ng pera para makaalis kami ng lola ko sa bahay namin. Buo na ang desisyon ko noong iwanan ng tatay ko dahil sobrang toxic niyang klase ng tao. Ngunit gumawa ng paraan ng lola ko para matuloy ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ipinangutang pala niya ako sa kakilala niyang nagpapautang ng pera, pang-enroll at pambili ko ng uniforme at iba pang gamit sa eskwelahan. Sinadya niyang hindi sabihin sa akin dahil sigurado raw natatanggihan ko yon. Totoo naman dahil allergic ako sa utang, pero dahil alam kong gusto lang ng lola ko na makapag-aral ako ay tinanggap ko na ang pera at ginamit para makapag-kolehiyo. Pinangako ko na lamang sa kanya na tutulungan ko siyang magbayad noon. Kaya hindi pa rin ako huminto sa pagtatrabaho habang nag-aaral. Ang laki talaga ng pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi man ako nagkaroon ng matitinong magulang, ay meron naman akong mabait, mapagmahal at mapagkalingang lola. Siya ang pumuno sa lahat ng pagkukulang ng mga magulang ko sa akin. Kaya naman na-appreciate ko talaga ng husto ang pananatili niya sa buhay ko. Kaya lang hindi sila magkasundo ng tatay ko at bukod sa akin na madalas nitong pagdiskitahan ng galit dahil sa panlalalaki ni nanay, ay napagbabalingan din niya ng init ng ulo ang lola ko. Matanda ka, ubusin ko talaga ang buhok mo! Aray ko, bitawan mo ako! Hindi kita bibitawan kasi naiirita ako sa pagbubunga mo! Ano bang ginawa ko sa'yo? Wala naman akong ginagawa sa'yo, ha? Bitawan mo ako, sabi! O yan! Masyado ka kasi pakilamera! Bobo ka, matanda ka! Pati pag inom ko kasama mga kumpare ko, pinakikialaman mo! Kung bakit kasi hindi mo nalang pakialaman yung buhay mo! Hindi kita pinakikialaman! Nasa iyo pa rin ang desisyon ko, ipagpapatuloy mo yung pagbibisyo mo! Ang akin lang, sinasaway lang kita! Dahil panay na ang pagkakasakit mo, kakainom mo ng alak at kakasigarilyo! Anong pananaway? Pakikialam pa rin yung tawag doon! Pinaganda mo lang! Parang awa mo na! Huwag mo ako saktan, matanda na ako! Wala akong pakialam! Dapat sa'yo, turuan ng leksyon para magtanda! Teka, Tay! Anong ginawa niyo kay Lola? Bakit ganyan ang itsura niya? Huwag kang pakialam dito! Anong huwag makialam? Sinaktan niyo ata si Lola eh! Masyado mo namang mahal na mahal itong matandang hukluban na to! Gusto mo magsama kayo eh! O yan! Lola! Ayos na po ba kayo? Ayos lang naman ako, pero masakit lang ng konti ang ulo ko. Masyado naman kayo madrama! Eh hanggang kayo nakakapit pa rin naman dyan sa ulo niyo yung buhok niyo! Ano bang pinagsasabi niyo? Sa tingin niyo sinong di masasaktan sa ginawa niyo? Sobra naman kayo kay Lola! Di na kayo naawa sa kanya? Alam niyo nung matanda siya tapos pinatulan niyo pa? Kung alam mo lang kung gaano kapakilamera yung matandang yan, eh sigurado ako masasabunutan mo rin yan! Baka hindi lang yun! Baka masutok mo pa yan! Kilabutan nga kayo sa mga pinagsasabi niyo! Wala na ako noon! Hindi ko naman siya pinakikialaman. Sinasaway ko lang siya kasi nga, lagi na lang siya nagkakasakit kakabisyo niya. Mabuti sana kung may pambayad tayo palagi sa doktor at pambili ng gamot. Eh nag-aalala lang naman pala siya sa inyo eh! Tapos sinaktan niyo! Kung ano-ano pa sinabi niyo sa kanya!
Kayo tay, sumusobra na kayo ha! Basta! Para sa akin, pakikialam yon. Saka, sino ka ba matanda ka para pangimasukan ng buhay ko? Hindi mo naman ako anak. Saka baka nakakalimutan mo malaki pa atraso mo sa akin. Anong atraso ko na pinagsasasabi mo? Matanda ka na nga talaga kasi nag-uulanin ka na. Mas malalaman ko kung sasabihin mo. O sige, para magkaalaman na tayo. Makinig ka mabuti ha, kasi hindi ko na ito ulitin. Yung anak mo na nang iwan sa akin noon, hindi ko pa rin nakakalimutan yung ginawa niyang yun sa akin hanggang ngayon. At sa tuwing naalala ko yun, mas tumitindi yung galit ko sa'yo kasi sa'yo siya nang galing. Walang kasalanan si Lola sa ginawa ni nanay sa inyo! Bakit ba si Lola sinisisi nyo? Hindi makatuwiran yung ginagawa nyo kay Lola, tay! Tumigil ka, Gabriel! Wala kang alam sa nangyayari! Ako pa ngayon ang walang alam sa nangyayari? Ayos ah! Para lang alam nyo, tay! Kayo ang walang alam! Hindi ko alam kung hindi nyo talaga alam o nagbubulag-bulagan lang kayo! Dinadagdagan nyo pa yung mga kasalanan nyo sa akin! Ang hirap kasi sa inyo, akala nyo sa inyo umiikot yung mundo! Hindi kayo perfecto, tay! Hindi kayo santo! Kung umasta kayo, kala nyo kayo yung biktima rito ah! Alam nyo, kung meron dapat nasisiyan kung bakit nagkagulo ng ganito yung buhay natin, walang iba kundi kayo! Papa Dudut, may ititindi pa pala ang galit ko sa tatay ko patapos kong maabutan at makita na sinasaktan niya ang lola ko. Kaya agad na nagdilim ang aking paningin ng mga sandaling yon. At kulang na lamang ay malumpo ko siya sa bugbog. Oo, pinatulang ko na si tatay sa pamimisikal niya kay lola. Buti na lamang at inawat ako ng lola ko. Alam ko na tatay ko pa rin siya pero nawalan na talaga ako ng respeto sa taong yon simula nang hindi na niya ako sinuportahan bilang anak. Saka hindi ba siya naaawa sa lola ko na matanda na? Tapos kung saktan niya pa, akala mo ay gaganti sa kanya si lola, saksi ako sa unti-unting panghihina ng katawan niya kaya bihira na lamang siya noong makapagtinda. Siyempre hindi yun alam ng magaling kong ama. Dahil minsan lang naman siyang umuuwi sa bahay namin. Bali umuuwi lamang siya kung kailan niya lamang gusto, kaya nga galit kami sa kanya ng lola ko. Para sa akin ang kapal ng mukha niyang manumbat at manakit ng mga panahong yon. Kaya nga hindi ako nagsisisi nang sabihin ko pa na sana'y wala na lamang akong tatay. Na kung nagkaroon man ay sana'y hindi na lamang siya kasi wala naman siyang kakwenta-kwenta. Tinalabanan pa rin naman ako noong sinabi niyang tinatakwil na niya ako bilang anak. Nasaktan pa rin ako. Oo, pero hindi ko yon masyadong pinagtuunan ng pansin at sa halip, mas nag-focus ako sa aking lola at sa buhay naming dalawa. Dahil sa away naming yon ni tatay ay mas dumalang ang pag-uwi niya sa bahay namin kaya naman kami na lamang ng lola ko ang palaging magkasama. Nandito na po ako, La. Apo, nandiyan ka na pala. Pero bakit ang tagal mo naman nakauwi? Hala sige, maupo ka na muna dyan sa bangko at ikukuha kita ng tubig. Mukhang uhaw na uhaw ka eh. Oo nga po eh. Uhaw na po talaga ako, Lola. O ayan na po. Salamat po, Lola. Pasensya ka na kasi hindi malamig. Hindi na ako nakabili ng yelo sa tindahan gawa ng maulan kanina, maputik yung daan. Ayos lang po kahit hindi malamig. Basta may tubig na iinumin. Inumin ko po muna, La. Sige. Ay oo nga pala, may binigay sa akin yung mag-asawa na ipinaglaba ko. Talaga may binigay sila sa inyo? Teka, bakit po kayo naglaba, La? Kaya niyo pa po ba? Ay oo naman, palagay mo sa akin. Lola, nag-aalala lang naman po ako sa inyo. Kasi baka sumakit yung balakang nyo kaya mapagod kayo ng gusto. Ayoko naman po mangyari yun. Kaya hanggat maaari, gusto ko na nandito lang po kayo sa bahay tsaka tumigil na kayo sa pamamasukan. Kaya ko pa naman.
Tsaka ayoko iaasa sa'yo lahat lalo't nag-aaral ka pa. Kaya tutulong pa rin ako sa abot ng makakaya ko. Tsaka ayos lang naman ako. Huwag ka masyado mag-alala sa akin. Sige po, sabi niyo eh. Pero ano po ba yung binigay sa inyo? Ito na nga. Ayan, oh. Nasa plastic na yan. Sandali, buksan ko muna. Ayan oh! Mga delata, noodles, biskwit, chocolate drink. Wow! Yung ibang dilata rito, Lola, mamahalin. Talaga? Opo. Ito po yung nakita ko sa TV na gustong-gusto kong tikman kasi mukhang masarap. Pero di ko naman po kayang bilhin kasi sobrang mahal, parang ginto. O ayan, matitikman mo na, Apo. Oo nga po, Lola, ang dami nito. Kaya nga, binigay sa akin kasi wala na raw kumakain sa kanila. Tsaka masyado rin yata ang marami yung binili nila eh. Bibili na raw sila ulit ng bago. Kaya yan, binigay sa akin. Tuwang-tuwa tuloy ako kasi may ulam at makakain na tayo ng ilang araw. Iba talaga kapag mayayaman. Pero sandali lang po, Lola. Parang may mali eh. Ha? Anong mali? Sabi po sa dilatang to, 2 buwan na po tong expired. Buti sana kung 1 dilata lang, Lola, pero halos lahat po eh. Talaga? Grabe naman. Oh, pati tong mga biskwit at noodles. Expired na rin po tong mga to. Teka po, Lola, bubuksan ko lang tong noodles para malaman natin. Sige nga. Ayan, naku, Lola. Iba na yung kulay, iba na rin yung amoy. Tsaka mukhang sumingaw na rin po. Makunat na eh. Bukas din yata yung pakete. Mukhang nginat-ngat ng daga. Mukhang wala na po tayong mapapakinabangan dyan, La. Baka mapano pa tayo pag kinain natin yan. Mabuti pa, itapon na lang po natin lahat to. O sige. Buti na nga nagganon ang gawin natin kaysa mapahamak pa tayo. Ay, grabe naman sila. Sigurado ako na nabasa naman nila yung expiration date pero pinamigay pa rin nila. Tapos, itinaon pa na ibinigay sa inyo. Di na lang nila tinapon. Paano kung hindi nyo po nabasa? Kung hindi nyo nakita na expired na pala tong mga to, di may nangyari pa sa inyo. Oo nga eh. Kasalanan ko rin talaga kasi hindi ako marunong magbasa. Lola, wala po kayong kasalanan. Sila ang may kasalanan. Sobrang sama nila. Kung sakaling sinadya nilang ibigay sa inyo yung mga pagkain to, parang pakiramdam ko tuloy meron silang hindi magandang pinaplano. Grabe, hindi ko akalain na may mga ganong klaseng tao pa pala. Yung bang walang pakialam sa iba kahit na mapahamak sila. Hayaan mo na, Apo. Wala naman nangyari sa atin eh. At lahat yon dahil sa'yo. Kasi meron kang ganyang kaalaman. At saka malay natin, hindi rin naman nila sinadya na maibigay sa akin yung mga pasong pagkain na yan. Sana nga ganun po. Pero, ewan ko la. Nakakalungkot na ganito nila tayo tratuhin. Porke ba mahirap tayo? Pwede na nila tayong ganunin? Sobra sila. Pero hayaan nyo, Lola. Hindi na po mauulit to. Lalo po ako magsusumikap na makapagtapos sa pag-aaral. Para pagdating ng araw, hindi na kayo manghihingi ng makakain natin sa iba. At hindi na rin po kayo makakaranas na mabigyan ng expired na pagkain. Pinapangako ko po sa inyo, Lola. Magsusumikap po ako sa buhay. Magsusumikap po ako para umasenso. Para makabawi po ako sa inyo. Papadudot, naniniwala ako na sinadya nilang ibigay kay Lola ang mga pasong pagkain. Dahil alam nilang hindi ito aalma at malugod niya itong tatanggapin. Hindi ko lang mapigilang magalit para sa lola ko kasi sinamantala nila ang kahinaan niya. Bukod sa tatay ko ay meron pa palang ibang tao sa mundo na makagagawa ng mga bagay na yon. Kaya simula noon ay mas nagpursige na ako sa aking pag-aaral at pagtatrabaho para maibigay ko sa lola ko ang mga pangangailangan niya at naming dalawa. Hindi naging madali ang aking pinagdaanan upang makapagtapos sa kolehiyo. Pero lahat ay kinaya ko kasi ang lola ko ang nagsilbi kong lakas at inspirasyon. Kaya nga hindi nagtagal ay nakagraduate na rin po ako, Papa Dudut. Doon na nagsimula ang pagsisikap ko ng husto sa paghahanap ng matinong trabaho at kahit na sinubok muli ang pamilya namin. Matapos mamatay ni tatay,
At noong nagka-pandemic ay nanatili pa rin kaming magkasama at magkasangga ni Lola. Mahal na mahal ko ang lola ko at masaya ako na maibigay sa kanya ang lahat ng mabubuti at magagandang bagay na hindi pa niya nararanasan simula pagkabata. At isa na nga doon ang makapag-travel kami sa abroad. Nakakatuwa ang lola ko lalo at first time niya ring makakita ng snow nang pumunta kami sa Japan. Tapos ay naulit pa yon ng ilang pa naming mga travel abroad para maranasan at makita niya na malaki ang mundo at hindi lang umiikot sa probinsya namin sa Pangasinan. Kaya lang, nito lamang June 2025 ay tuluyan ng humina ang katawan ng lola ko kaya hindi na kami nakakapasyal at nakakapag-travel katulad ng dati. Madalas sa isa bahay na lamang kami para mabantayan ko siya habang nagtatrabaho. Sa ngayon po ay sinusulit na lang namin ang mga nalalabing araw na malakas pa siya dahil palagi niya sa aking sinasabi na anumang sandali ay baka mamaalam na siya. Siyempre nalungkot ako at nasaktan pero ayokong may pagsisihan. Kaya nga nag-decide akong sumulat sa inyong programa upang tuparin na rin ang kahilingan ni Lola na maiere ang aming istorya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong basahin sa Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong lahat at sa mga kabarangay natin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gabriel. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.